Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hello. Hi. Praise the Lord. Hallelujah. Masaya ba kayo? Praise the Lord. Hallelujah. Isang pinagpala pong araw po sa ating lahat. At sa mga oras na ito, ako'y nagpapasalamat sa Diyos at minsan pa na lagi po tayo nagkakasama sa Kanyang gawain. Kaya po saan man po tayo pumunta ay laging kasama natin ang Diyos. Kaya para sa lahat po na nakikinig o nanonood sa live streaming na ito, dahil sa pag-aaral po ng Kanyang salita, ako po ay taos pusong nagpapaabot sa inyo ng magandang gabi at magandang araw po sa ating lahat, saan man kayong panig ng daigdig. Salamat po sa lalong higit po sa ating butihing bishop na siyang lagi pong nakalaan para magturo po sa atin ng tamang katuruan na kung saan po ay sa grasya ng Panginoon. Kaya magandang buhay po sa ating lahat. Hallelujah. Kaya bago po tayo tumunghay ng ating pag-aralan, simple lang po ito, maiksi lang po, ay tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah. O Diyos na dakila, mapagpala naming Ama, mapagmahal, sa pamagitan po ng aming Panginoong Hesukristo at sa patnubay ng banal na Espiritu, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa oras na ito dahil Ikaw lamang po na ang pinagmumulan, Panginoon, ng buhay namin. Salamat o Diyos dahil Ikaw ang nakakaalam ng bawat isa. Kaya Panginoon, kami po ay mag-aaral ng iyong mga salita. Ito, Panginoon, ay pinagkakatiwala namin sa iyo ang mensaheng iyong ipagkakaloob sa oras na ito. Kaya Panginoon, sa iyo namin ibinabalik ang mataas na papurit pagsambat parangal. Ito'y alang-alang na lahat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ang ating pong pag-aaralan, simple lang po. Ito ay hango din po sa ating tema na kung saan ay pinagdiriwang sa taong ito, yung sa John 10:10. Living the best life. Paano kaya tayo mamuhay ng best life? Kung ating pong pag-aaralan, napakahirap yata sa ating mga naranasan. Iba't ibang karanasan. Subalit, ito po ay pangako ng Diyos na kung saan tayo ay binibigyan niya ng kalakasan. Siyang nagbibigay ng lahat ng ating mga pangailangan. Kaya basahin po natin, diretso na mo sa Tagalog, John 10:10. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Juan 10:10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Purihin po ang kanyang mga sala sa pagkabasa. Tayo po ay merong sa talatang ito ay may dalaw po tayong pagpipilian. Ayon po doon sa unang winika sa umpisa, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw. Sino ba yung magnanakaw na yun na sumisira sa mga tao, kundi yung diablo, kaya si Satanas. Subalit, ito po ang napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Siya po ay naparito upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masagana na ito, Panginoon, na ito ay ating matatanggap kung ating paniniwalaan. Amen po. Narito po ang ating pag-aaralan sa gamito. Dalawa po ang ating pagpipilian sa isang talatang ito. Kung ating pong pag-aaralan, ang tawag sa magulong pamumuhay ay messy life.
messy life. Magulong pamumuhay. Subalit, pag yung isa naman po ang ating pag-aaralan, best life. Pinakamahusay na buhay. So ngayon, ating pagbubulay-bulayan po sa ating sarili, alin ba ang pipiliin natin na pamumuhay? Magulong pamumuhay o masaganang pamumuhay? Amen. Yun po. Kaya po, ako po'y namamangha dahil nung ako po ay talagang hindi pa wala po akong alam dito sa salita ng Diyos. Unang-una po nung ako'y tawagin ng 1992 sa isang gawain, ito kagad ang bumungad sa akin, ang talatang ito, na hindi ko alam paano ba ito. Pumunta raw ang magnanakaw para magnakaw, ibig sabihin, pag magulo ang aming tahanan, ay magnanakaw ang nasa amin ngayon yung ang magnanakaw na yun, yung nagbibigay ng kaguluhan. Sabi ko, ay may pipiliin ako dito para umayos ang aking buhay, ito ang maganda. Yung sinabi ng Panginoon na buhay na masagana at kasiya-siya. Hallelujah. Sabi ko, salamat sa Diyos. Kaya ako'y natuwa at ako'y nasihan na naipaliwanag ni Bishop itong ating tema 2024 na kung saan best life. Ito na yung sinasabi ng Panginoon. Pero may katanungan. Saan nangyayari ito? Best life ba? Ano ba ang pagkakaalam natin sa best life? Akala po natin ang best life ay masagana ka sa material na bagay. Meron kang mga kung ano-anong mga bagay dito ng mga material o financial, masagana ka, wala ka nang hanapin. Pero kahit nandun na, sabi ko nga, kahit nasa sa iyo na, nandyan na, marami kang pera, marami kang sasakyan, marami kang bahay, marami pong nagpapatay ng bahay dito eh. Alam ko, meron ho dito nagpapatay ng bahay. Marami ng bahay, pero hindi pa rin ho hindi pa rin nasisiyahan. Anong problema? Hindi po nasusukat sa dami ng iyong pera, daming ari-arian, ang sinabing best life. Amen. Ang totoo pong best life, ay yung pong natanggap natin, yung Panginoong Hesukristo na siya ang bumaba rito para tayo ay magkaroon ng kaligtasan, iyon po ay malaking biyaya para sa atin. Nang ating tanggapin ng buong buo sa ating puso, tayo po ay nakatanggap ng best life sa ating buhay. Amen po. Yun po ang katotohanan. Kaya, sa pagkakataong ito, alam ko na marami po ang nanlalamig na dahil ito na po ang mga huling araw. Talagang hindi na ho maiwasan. Ang sabi nga nila, paano ba natin ito mangyayari? Parang wala rin nangyayari. Ay ginagawa namin ang lahat ng ito. Pero wala pa rin mangyayari sa buhay namin. Naririnig ba kami ng Panginoon? Yun po ang marami kong napapakinggan. Grasya daw, bakit ganito? Disgrasya. Hallelujah. Sabi ko, ito ang isang hindi talaga naunawaan kung sino yung taong nagbigay sa atin mula sa Ama na ating tinanggap na siyang nagbibigay sa atin ng liwanag. Siya ang ilaw ng ating buhay. Kaya kung ito po ay ating nararanasan ngayon, magiging panatag po tayo. Hindi tayo magpo-problema dahil alam natin na sa tama tayong katatayuan na kung sino talaga ang ating buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po. Hallelujah. Palakpak po natin ang Panginoon. Kaya po, hallelujah. Dito po natin makikita. Meron tayong
magdedesisyon tayo kung alin po ang pipiliin natin dito. May tatlo po akong bibigay na letter C. Letter C po, tatlong C. Tatlong letter C. Ito po, kung talagang naunawaan natin kung sino ang ating mga nararanasan sa buhay, ito po ay isang salamin o kaya isang nagbibigay ng pagkakataon para tayo ay mamili. Ang unang C po ay chance. Chance. May pagkakataon po tayo na suriin natin ang ating sarili. Anong salita ba ng Diyos ang ating na nadadama at ating pinamumuhay? May chance po tayo. Wala ho ritong ibig sabihin na kinokondem. Kundi malaya po tayong pumili at may pagkakataon tayo na piliin ang mas mabuti. Amen po. Kaya po, lahat po tayo ay dumaraan sa mga pagsubok. Kung mga pagsubok lang na dumaan sa buhay, sabi ko, kung wala ito ang grasya na dumating sa buhay ko, siguro po ako ay surrender na rin. Susuko na rin ako dahil parang walang saysay. Subalit, dito ako minulat ng Diyos. Magmula noong 1992 na ako'y tawagin sa Inggawan, hanggang ngayon, dito ko naranasan po na hindi nagpabaya ang Diyos. Amen po. Hallelujah. Akala nyo, ganun, nakangiti lang. Hindi po. Nakangiti lang tayo, pero alam ko marami dito na nadalangi, pero deep inside, hindi natin alam. Kaya sabi ko, sino kaya ang makakatulong na tao sa akin sa manangyayari? Talagang pag sa tao lang po tayo manangan, kung sino magtuturo, hindi po tayo mapapanatag. May mga taong nagtuturo talagang bibigyan ka ng encouragement para magpatuloy. Kaya, kumbaga piling-pili, pero may nakita akong the best. The best po na siyang magbibigay sa atin ng totoong buhay na masagana, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po. Yun po ang grasya. Kaya, simple lang po. Maiksi lang po ito. Kaya, kailangan po nating suriing mabuti sa ating sarili. Marami pong matatalino, talaga totoo lang po. Ako po, inaamin ko, wala po ko ang alam. Wala po kong alam kung paghambing kung ano po ang mga matatalino. Marami pong matalino. All-knowing pa nga, kuminsan eh. Kaya sabi ko, nakakakuha naman, sabi ko, talagang magaling. Humahanga po ako sa galing. Sabi, paano kaya yon? Pero, salamat sa Diyos. Dahil isa pong naranasan ko na hindi pala kailangan ng Diyos na nakatapos ka, kung ano ng degree na iyong natapos, talagang sikat ka, hindi pala naman yun ang kailangan ng Panginoon. Yung pala ay punong-puno na, hindi na malalagyan ng salita ng Diyos na nagmumula sa Kanya. Ang Kanyang sarili, ang Kanyang pinagmamalaki. Kung wala ako, hindi mangyayari yan. Marami po yan ganyan. Kung wala sa akin, hindi lalago ang gawain. Wow, sabi ko, talaga? Grabe, sana all. Praise the Lord. Pero sabi ko, ang lahat ay may hangganan. May hangganan. Bakit po? Hindi po aabot ng, minsan, may maabot ng 100 taon, ang edad, pero madalang o si Bishop, 120. Nataningan na. Oh, isipin mo, 120. Lamang lako na 5, 125 po ako eh. Kaya, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ganun lang naman. Kaya, ito po ang isang bagay na ating pong kailangan na matutunan. May chance po tayo. May pagkakataon po tayo. Kung tayo po ay kinukurik, magpakurik po tayo.
Ito po ang napakahalaga. Kung may nagturik, may nakapuna sa'yo na hindi tama yan, ano natin? Talagang pagpasalamat tayo. Dahil akala natin tama na yung ginagawa, ikaw pala ang may tama. Kaya, salamat sa Diyos. Kaya sabi ko, marami akong natutunan sa aking mga kasamahan. Dahil may mga sinasabi nila na ganito, sabi ko, okay ito ah. Kasi kailangan ko ito. Yung mga ganong mga sinasabi na may katotohanan talaga. Dahil wala akong nakitang mali ang salita ng Diyos. Ang nagkakamali lang po ay yung, alam nyo na po yon. Hallelujah, praise the Lord. Kaya tayo po ay may chance para mamili. Kung gusto mong magulong buhay, that is your choice. Sa iyo ang pagpili. Masaya ka dun eh, di ba? Sige lang. Alam mo, totoo lang yon. Naranasan ko ito kasi, alam mo na sa pagmamaniho, nandyan ang hubugan talaga ng karakter ng ugali. Diyan sa bagong ilog niyan, talaga pong ako ay muntik na. Diyan sa bagong ilog, palusalusong. Hallelujah. Papunta ako ng church. Hallelujah. Yung mga, talaga, yung mga pagkakataon na hindi maiwasan, ay parang umandar kagad yung aking, pagka mainitin ng ulo. Sabi ko, yari ka sa akin ngayon. Alam niyo po, nung pagkasam yari ka ngayon, may tinig po akong narinig sa Panginoon. Ang sabi pa, sige, gawin mo yan. Ano ang pagkakaiba mo sa Kanya? Hallelujah. Para akong binuhusan po ng malamig na tubig. Napayapa po ang aking kalooban. Lord, sorry po. Salamat sa banal na Espiritu na siyang laging gumagabay sa bawat isa sa atin. Yun po ay karanasan ko personal. Kaya, gaano kabuti ng Diyos sa ating buhay? Ano man po ang ating pinagdadaanan, huwag tayong matitinag dahil lahat po tayo ay dumaraan dyan. Buong mundo pa ha. Lahat. Sabi nga doon sabi ng salita ng Diyos, hindi lang kayo ang dumaranas ng ganung pagsubok. Buong mundo. Kaya sabi, magtiwala ka lang. Huwag kang mag-alala. Ikaw ay aking ipagtatanggol kahit saan ka man pumunta. Sasamahan kita, galing talaga sasamahan kita saan ka man pumaroon. Kaya salamat sa Diyos dahil bawat lakad namin, kasama si na Bishop, nandun po ang pabor. Hallelujah. Alam mo, malakas ang dagat. Pagdating namin naman sa dagat, pagsakay, payapa ang dagat. Si Danny Boy. Si Danny Boy, bumili ng buon namin kasi baka daw sa mahilo. Wala. Sabi panatag, mas makuan pa yung biyahe natin sa sasakyan, sa kalsada. Matigtig. Diba? Panatag po. Nakatulog ng mahimbing si Danny Boy. Pinagmamasdan ko siya habang kami ay papunta ng Kalapan. Kasi sa ganung mga sitwasyon, maagap ako dyan eh. Yung baka mamaya kung ano ang sa kanyang sarili. Pero panatag po. Nakarating kami ng Kalapan, talagang glory to God. Ang Diyos talaga ay napakabuti sa ating buhay. Amen po. Wala. Praise the Lord. Malapit na po ako magtapos. Pangalawa ay choice. Di ba? May chance na tayo, no? Choice. Ito ngayon. Dito tayo pipili doon sa binasa nating talata. Alin ang pipiliin mo doon sa dalawa? Masayang pamuhay na sandali lang, tapos may magulo na, dahil nasa grasya na, pwede na. Kapatid, hindi po pwede kahit nasa grasya ka na. Ibig sabihin, hindi mo talaga naunawa ng grasya. Ang tinatahak mo ay disgrasya. Totoo po ito. Kasi kung talagang ang pinakikinggan natin, yung partida pang ginawa ng Panginoon, pinauna pa si Satanas. Panghuli pa siya. Pumunta siya rito para buhay ng
bibigay ng buhay na ganap at kasisiya. Ngayon, ito ba ay nararanasan natin sa ating buhay bilang isang mananampalataya? Kaya napakahalaga po ito na ating pong maunawaan na ang talatang ito ay tuturo po sa atin na tayo ay mamili kung anong ating pipiliin na buhay. Buhay bang kaaya-aya o magulong pamumuhay? Kaya nasa sa atin na po ang pamimili. Bawat isa po sa atin, alam natin na tayo po ay kinakausap ng Panginoon. Salamat po, Bishop. Kinakausap tayo ng Panginoon at nandyan po, nilalahad lang po sa atin. Hindi ito pinipili, gawin mo o hindi, nasa sa iyo. Ganon kabuti ang Diyos. Hindi tayo kinukondina. Hindi tayo hinahatulan. Ang Ama ay mapagmahal na Ama. Mararanasan natin yan dahil wala akong nakita sa Biblia na nagalit ang Ama at nung sa lumang kasunduan pa yon, hindi naman tayo kasali dun eh. Pero sa ilalim ng grasya dito sa bagong tipan, ay doon po natin naranasan na ang Diyos ay talagang mapagmahal na Ama. At meron po akong nabasa doon sa talata na sabi niya, alam niyo ba ang tunay na Hudyo? Siguro to bago po sa inyo to, tunay na Hudyo. Ang totoong Hudyo po ay yung tumanggap kay Hesukristo na nagbabago ang buhay at siya ay kinikilala na siya'y tagapagligtas. Yun ang totoong Hudyo. Amen po? Kaya, pag-aralan nating mabuti at suriin ang ating sarili, baka may mga mali tayo, maraming mali talaga. At kala natin ay okay na, hindi po. Lagi po tayo magdepende sa salita ng Diyos na siyang nagbibigay ng buhay para sa atin. Amen po. Amen. Kaya, ang Panginoong Hesukristo lang po ang ating laging itataas saan man tayo pumunta. Walang iba kasi alam naman ng lahat po, dito sa silong ng langit o sa lupa ay walang ibang pangalan na pinakamahalagang pangalan maliban sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Di po ba? Kaya, kung pangalan ni Pastor Jason, iba. Hindi siguro pwede, no? Hindi pwede. J rin yun, di ba? Ganon. Pero hindi. Praise the Lord. Kaya, tayo ay mamimili. May pagkakataon tayo pumili. Ito po ay hindi para sa akin lang. Ito ay para po sa ating lahat. May choice po tayong pumili. Kung anong pipili natin, masaganang buhay ba o malungkot na buhay? Talaga pong napakasaya ang buhay na sa Panginoon. Amen po. Yun po ang kailangan mo natin sa ating buhay. Simple lang po ang kailangan ng Panginoon. Ang sabi nga, may isang tao umuwi na sa Panginoon ang nagpaalala sa akin. Dahil ayaw ko po talagang mag-aral ng Bible School. Dahil ang alam ko sa Bible School, magpapastor talaga, sila lang yun. Hindi ako pipwede. Siya nag-correct sa aking paniniwala. Sabi niya, Brother Lito, itong tandaan mo. Hindi kailangan ng Diyos ang magaling. Ang kailangan ng Diyos ay yung willing. Amen. Kaya po, kung willing po tayo, tayong lahat po ay may pagkakataon. Alam ko may panawagan. Kung meron po tayo talagang panawagan sa Panginoon ay, ngayon pa lang po, mag-decide na po tayo. Kailangan ng magagawa ng Panginoon sa panahon ngayon. Dahil malapit na pong dumating ang ating Panginoon. Amen po. Ay, tayo po. Ang sabi nga, aming isang, ako talagang namamangha. Kilala niyo po si Pastor Lobarvio. Dito po tuwing fellowship ng Pastor Fellowship, talagang nandun ko namumutawi sa kanyang labi na habang wala pa kayong tungkod, kayo na ay maglingkod. At kahit na kayo may tungkod, patuloy pa rin ang paglilingkod. Kaya dala-dala pa yan. Kaya yun po, totoo yun.
Kaya sabi ko, sa edad niyang yan, ilang taon na siyang ginagamit ng Panginoon, talagang hindi po siya sumusuko. Kahit po anuman ang nangyari. Nagta-tricycle lang nga po yan papunta rito eh. Gusto lang po niya makadalo. Sabi ko, anong nag-uudyok sa tao yan? Ako'y talagang humahanga sa mga ganong tao na lingkod ng Diyos na ganon ng edad pero patuloy pa rin nagpapagamit sa Panginoon. Amen po. Praise the Lord. Challenge po sa ating lahat yun. Kaya ako po ay nagiging masigla. Napunta ako dito sa Life Giver. Talagang si Jesus lang pala talaga ang the life giver. Wala nang iba pa. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, nga dalawa na po, ano? Dalawa na, dalawang C. Chance, pagkakataon, choice, pagpili. At kung talaga po may napili na tayo sa napapakinggan natin doon sa talatang ating pinag-aralan, alam niyo po bang mangyayari? Tayo po ay magkakaroon ng change. Magbabago po ang ating pananaw sa buhay. Yan po ang kailangan natin. Pag atin pong pinagbulay-bulayan ang sinasabi ng Panginoon, chance, binagyan ka ng pagkakataon, choice, pipili ka, at pag nakapili ka ng maganda, yun po ay change para magbabago po ang ating pananaw sa buhay. Amen po. Praise the Lord. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Kaya, nasa sa atin po ang pagpapasya. Hindi po exempted dito yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. Yung nga po ang madalas eh. Hindi ko lang babangkitin. Yung pong madalas, mag-ano po kayo, magsaliksik. Yung pong madalas na nagiging dahilan para kang ayaw mo nang dumalo eh. Dahil magaling nga eh. Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon dahil sa ganitong mga pangkaraniwan lang na mensahe ay natututo po tayo. Amen po. Amen. Wala po talaga sa atin yung kakayanan para tayo ay mabago ang ating buhay. Isa lang ang alam ko po na nagbibigay buhay, ang Panginoong Hesukristo. Amen po. Kasi po sa talatang ito, ginagamit po itong talatang ito, yung John 14:6. Ito talaga namamangha ko. Dahil hindi ka talaga makakapunta pala pag hindi mo siya tinanggap eh. Si Kristo hindi. Ako ang daan. Hindi yung dating daan po ha. Ako ang daan, sabi ng Panginoon. Ako ang katotohanan at ako ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sino nagsalita niyo? Ang Panginoon po yun eh. So ngayon, doon po tayo pag-aralan natin, kaya ba nating paniwalaan yung sinasabi ng Panginoon? Nasa atin po ang pagdesisyon kung kaya po nating paniniwalaan yung sinasabi niya. Kasi po talagang nakakamangha. Ang dami pong mga pangako ang Diyos. Kasi pag ating pong bibigyan pa ng ibang mga talata, yung susukan natin sa John 1:4, nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Wow! John 1:4. Tingnan mo po, nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan o sanlibutan. Ayan po. Malinaw po yan. Hindi ko yun sinabi, kundi yan po ay galing sa Kanya na nagbibigay po sa atin ng lakas ng paniwalaan na siya lamang ang ilaw na nagbibigay buhay. Talaga salamat po sa Panginoon. Kaya, kung hindi na po tayo magdadalawang isip eh. Once na tanggap mo ang sinasabing grace is a person. Ang grasya ay persona, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po. Kaya pong hindi mo tatanggap na persona ang grasya, mga kapatid sa Panginoon, ay disgrasya ka. Totoo po yun.
Hindi ako nagbibiro. Maliban na tanggapin mo siya ng buong puso mo, magbabago ang ating buhay. Amen po. Kailangan mo natin talaga ngayon, panahon nito, hindi na to patumpik-tumpik pa ang kailangang may turo, kundi talagang kailangan idiin na siya lamang ang tunay na buhay na ating pong tatanggapin sa ating pamumuhay. Amen po. At itong maganda, pag nababago na po tayo, ang tingin sa'yo, wow, nagbago na si Pastor Jason ah. Wow, iba na, hindi katulad nung isang araw. Di ba, si Kuya JD, no? Di ba? Ganun talaga eh, nagbabago. Kitang-kita ko po sa inyo ang kagalakan ngayon. Kasi po, yun po ang kailangan. Enjoy life. Enjoy life talaga. Kaya salamat sa Panginoon dahil napakasimpleng mensahe, subalit ito pala ay talagang malalim. Kailangan halukay natin. Ano ba talaga ang sustansyang ito na ating matatanggap sa buhay natin? Amen po. Hallelujah. Kaya ito po ang kasunod, sabi niya sa John 3:15, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangako, John 3:15. At doon na darating yung John 3:16. Yung kasunod, gayon na lamang. O, isipin nyo, kaya inuna muna. John 3:15, then ang kasunod yun, John 3:16. Oh. Ang kasunod ng John 3:16 ay John 3:17. Nandun po yun ang konteksto. Hallelujah! Sabi ko, kaya ba nating paniwalaan ito? Kung hindi po nating kayang paniwalaan ito, ay di, bahala ka. Ano lang yun? Bahala ka, di ba? Wala namang ano eh. Nasa sa iyo naman ang pagsa. Kung ayaw maniwala, di, wala akong choice. Kayo ang pumili ng inyong choices, di ba? Ganun lang. Pero nararanasan po natin ito dahil ang Diyos talaga ay mahiwaga. Makikita lang ng kahiwagaan pag natanggap natin ng buong buo ang Panginoon at mararamdaman natin at ito talaga nagmamanifest sa ating buhay. Yung dati mong sinasabing hindi maganda, may nagkokontrol na eh. Dahil parang nahiya ka nang magsalita ng ganito dahil yan ba ang kawangis ni Kristo? Ay hindi naman ganyan ang ugali ni Kristo ah. Yun ang nakakalungkot. Marami nasabing kay Kristo, subalit iba yung lumalabas sa kanyang bibig. Kaya suriin nating mabuti. Katulad ng sinabi ni Bishop na examine yourself, ourselves. Kailangan ang sarili natin ang i-examine. Dahil tayo lang nakakalam at mayroon pa. Wala pong nakakaalam sa ating mga ginawa kundi ang ating kapwa. Kung may nagsasabi sa atin na ganong hindi tama at yun talaga tayo ay tinutuwid, makinig po tayo. Dahil nagmamalasakit po, alam ko po na ito ang pinagpapasalamat ko sa Diyos. Kung ako may nagagawa na ganito at hindi mo man lang ako masabihan, doon ko mapatunan na hindi mo talaga ako mahal. Pag mahal mo ang isang tao, kahit yung kanyang kapangitan, yan ay ipakikita sa iyo na ito ang ginagawa mo. Pwede pa. Yan ay nagpapalka. Bihira po yan ng mga ganyang kaibigan na nagsasabi nito. Dahil bahala ka sa sarili mo. Ganun na lagi yan eh. Pero pag may malasakit ka, wag lang ma-offend. Pag-aralan natin bakit nasabi ng tao. Kung wala ka naman, bakit ka masasaktan? Yun lang naman eh. Pag nasaktan ka, mako ng ego mo. Ganun lang po yung kasimple. Kaya tanggapin po natin kung tayo itinutuwid, ipagpasalamat sa Diyos dahil may taong ginagamit para tayo maging maayos. Lalo na po sa ganitong nangangaral ka ng salita ng Panginoon. Kailangan po, hindi naman para sa Diyos, ipakita natin yung pagmamahal na natanggap natin sa Panginoon sa ating kapwa. Yun po ang kailangan. Yan ang isang bagay na makikita ng ating kapwa na ang Diyos talaga ay napakabuti,
natanggap natin. Kaya naibabahagi natin yung mabuti sa ating kapwa. Amen po. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sa mga nakikinig, kung saan ka man ngayon, ang ating pong suriin ay ang ating sarili. Pag-aralan mo yung talata ng John 10:10. Marahil kung sa kalagayan na naguguluhan ka, magulo ang tahanan mo, yung talatang sinabi, yung karugtong na bahagi doon na sinabi mo ng Panginoon na pumarito ako para magbigay ng buhay, ganap at kasiya-siya. Yun ay isang bagay na naunawaan natin na ang Diyos talaga, si Kristo lang ang best life. Wala pong iba. Pag natanggap natin, the best life. Kaya sabi ko, salamat sa Diyos, paano ba tayo mamuhay ng best life sa ganitong sitwasyon? Simple lang po. Pag naranasan at naunawaan natin yung living the best life, nagiging panatag po tayo. Ano man nangyari, panatag pa rin ang ating kalooban. Dahil ang Diyos ang nakakalam sa atin ng ating kakayanan. Malinaw po dyan sa Isaiah 41:10. Yan ang paborito ko pong verse na talata. 41:10 ng Isaiah. Yan po ay napakaganda pong talata na siyang nagbibigay po sa akin ng lakas dahil hindi naman po tayo, walang taong hindi po nakakaranas ng mga problema. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ang sabi niya dito sa talata, ako'y isa sa iyo, yan na po. Huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Ano pang hanapin mo? Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung po ay nagpapabigay po sa atin ng ano yan. Talagang nagbibigay ng kapatatagan at kapayapaan sa ating sarili. Salita ng Diyos lamang po ang nagbibigay po ng kapayapaan, kapanatagan. Si Bishop, kahit ganyan yan, gwapo yan. Kaya ganun talaga yan. Praise the Lord. Kaya salamat po sa Panginoon. Talagang, hallelujah. Hallelujah, nice. Praise the Lord. Buti lang, wala po dito yun. Praise the Lord. At namamangha po tayo sa ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya, pag may dumarating po sa ating mga problema, saglit po tayong manahimik. Huwag nating sabayan kung ano man dalahin. Kung maaari, saman tayo. Taimtim lang tayo na, Lord, hindi ko ito kaya. Ikaw lamang ang may kakayanan nito. Kung hindi mo ako tutulungan, ibig sabihin, hindi totoo yung iyong sinabi. Pero pag pinagkatiwala mo sa Kanya, ang lahat sa ating buhay, kapatid ko sa Panginoon, tayo ay magiging panatag, hindi tayo magdadalawang isip, na guguluhin natin na hindi makatulog, sandali lang naman po Lord, ikaw na po ang bahala. Hindi ko kaya ito. Pag nakatulog na, kinabukasan, panatag at payapa ang ating pagising. Amen po. Praise the Lord. Kaya kung ating pong pag-nilayan, at tayo po ay magtatapos na sa bukod doon sa John 10:10, ay balikan po yung John 9. John 10:9. 10:9. 10:9. John 10:9. Ano? Ako ang pintuan. Yan po ang sinasabi. Praise the Lord. Anong sinasabi ho dyan? Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Wow, praise the Lord. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan.
Pangako po niya yan. Hindi ko yan pangako. Siyang nangako. Kaya doon natupad yung John 10:10 na pumunta siya rito para magbigay ng buhay, ganap at kasiyasiya. At lalo pag sundan po natin sa verse 11, ito po ang nakakamangha na doon ka masasayahan sa kanyang pangako. Ang sabi ng Panginoon sa 11, ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Yun po ang nangyari sa ating Panginoong Hesukristo. Mangyayari naman po dahil ating pong alalahanin itong Lenten season sa sunod na linggo, ay talaga pong alaala na kung saan yun ang isang katibayan na ang Panginoon ang nag-alay ng kanyang buhay para sa ating lahat. Kaya ang sino mang sumampalataya sa ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya salamat sa Panginoon sa mensaheng yun na simple lang po kung ano man po ang inyong naunawaan sa pagbahagi ng inyong lingkod. Ito po ay simple lang. Nasa sa iyo nyo po ang pagpili kung ano ang inyong pipiliin na buhay. Masayang buhay o magulong pamumuhay. Kaya, that choice is yours. Magandang gabi po at maraming salamat sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At bilang po pagpapatuloy sa ating pagkakaloob, ay tayo magpapasalamat sa Diyos sa kanyang biyaya. Salamat po sa pagkakaloob sa mga oras na ito, Panginoon. Ito po ay bahagi ng aming paglilingkod sa iyo, pagpupuri. Lord, langit mo bless ang mga kapatid namin, Panginoon, na nagbibigay. Kayo po ang patuloy na magpala sa kanila, higit pa sa kanilang mga pangailan. Salamat po sa iyong kabutihan. Sa iyo po ang papuri at malagas sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Hallelujah.